Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga nanay, tatay, tito, tita, ate, kuya at mga lolo at lola. Nandito po kayo sa inyong paboritong podcast ng bayan kung saan ating pinag-uusapan ang mahalagang issue ng bayan, pinupuri ang maganda at kinukundina ang masama dahil wala kayo sa lolo ko. Special po ang ating episode ngayong araw na to dahil pag-uusapan natin ang bagong love team ng bayan. Walang iba kundi ang tambalang Ronald at Rowena. Kasama siyempre ang heartthrob ng bayan. Walang iba kundi si Ronald Llamas. Ronald, nakamute ka pa. Ayan. I-restart na lang natin. Pasensya na. Mahina ako sa ganito eh. Wala akong PhD. Wala akong Gucci tsaka Rolex. Wala ka kasing Rolex kaya hindi ka marunong gumamit. Dapat baguhin natin yung title natin. Oh, ano na? Wala kayo sa lola ko. Ganun. Oh? Hindi, wala ka sa Rolex ko. Ganun. Wala kayo sa lola ko. Oo. Ang, Oh. ang lola mo, Panagkaso. Panagkaso ng moral defamation at saka unjust vexation. hindi. Wala kayo sa lola ko. Wala ka sa lola ko. Siya na yung baboy, siya na yung baboy umubo. Siya na yung ninlait, siya pa yung nangkaso. Diba? Oo nga eh. Tatanungin ko sana kung anong ginawa mo at ikaw ang naging flavor of the month eh. Hindi na doon sa nag-upload ng video eh. Nakakailang banat na siya sa'yo eh. Hindi pa naman alam na sinusubaybayan pala niya yung buhay ko. Alam pala niya lahat. Yung DVD, pati mga chismak, Oo nga eh. pati Eh, barrel, no? Lahat eh. No? eh, Pati eh, yung hindi ako graduate. No? pero Ronald, saan niya, di ba sa Facebook ka lang, wala ka naman sa Twitter? So, ibig sabihin, siguro may nakapag either nasa Facebook din siya or Oh, may nag-send nung pinost mo sa Facebook at oh. nabasa niya. Kaya nagwala siya ron sa X or sa Twitter. Mang, dahil hindi ko naman siya friend eh. Ayaw mo siyang gawing friend? Hindi, pwede. Oh, O, dahil, pwede naman, di ba? oh, I keep my friends close and my enemies closer. O di, sa nangyaring ito, para po sa ating mga lolo't lola, baka nagtataka ho kayo. After ho nung, Sigawan and Rolex Gate sa, ano, sa power plant mall sa Rockwell, biglang ang naging issue ng bayan natin, ba, nawala yung wala na yung usapan pagdating sa flood control program. Ang pinag-uusapan po natin ngayon itong bagong love team. Dinaig pa yung mga love team na sinusubaybayan natin sa sa Hollywood ba yan or sa PBB ba? Nagkaroon ng Roro, Ronald at Rowena. Hindi pa totally nawala yung flood control dahil kung maalala nyo, noong September 21 rally sa EDSA, pumunta siya. Oo, 'di ba? Hindi siya naman Gusto tao, di ba? Oo nga sumama siya eh. Alam ko nandoon siya eh. Then all of a sudden, yun nga kasi inaakusahan siya na secret DDS daw siya. So dinideny niya. Tapos actually, yung kaibigan natin si Attorney Falsis, para nagiging flavor of the month din niya eh. So siguro ayaw niya kay Attorney Falsis. Gusto niya yung may bigote. Ikaw Oh. kagad yung pinatulan niya eh. So, ang reklamo niya ano pa naman kasi sinabi mo doon at biglang Lang naman, bumaba ang aking self-esteem dahil wala akong Gucci tsaka Rolex. Dahil di ba, sinigawan niya yung mag-asawa, oo. wala Turns silang karapatan na banatan siya dahil wala naman silang Rolex tsaka Gucci. Oo. Yung Turns out, hindi naman classic, pala, 'di ba? classic mata pobre. Oo nga No? eh. Tsaka, turns Tinawag out, yung 'di chick, ba, yung asawa, yung pala Pinoy naman. Pinoy naman. Oo. Tapos tinawag ako na pangit. Buti na lang, hindi ako naging bakla. Hindi ako pa. Tapos nanatan yung aking pagkawala ng PhD. No? Oo. Dahil hindi ako graduate. Binanatan yung aking pagiging political analyst. No? Oo. Hindi ko naman, hindi talaga totoo naman. Hindi naman talaga ako political analyst. Oo. Political heckler lang ako. Oo. So, ang dami na sinabi, di ba? Ang dami Mm. na sinabi. Ang sabi ng iba, yung ganyang klaseng conduct,
no, ay nilalabag niya mismo yung Code of Professional Responsibility and Accountability of Oo, Lawyers. oo. May mga kwan na dyan, may mga na-disbar na Mm. using that code of conduct, no? Mm. Baka kung hindi siya mag-iingat, baka makasuhan siya motu proprio ng Supreme Court. Mm. Ah, only Attorney Falsis, third party, di ba? Oo. Mukhang tuwa si Attorney Falsis sa kanya Oo no? nga eh. Tapos ang pala, nag-red tag pa. Oo nga, ni-red tag ka, ni-red tag din si Senator May Risa. nakasuhan na dyan, di ba? Si Badoy, Oo. red tagging. So, Oo. ang dami niyang parang ang dami niyang binayolate. No? In less than a day. In Eh, less than a day, no? sabi nga, hindi raw siya masisisi kung ba't siya ganon. Mayaman naman daw talaga siya. Oo nga. Oo. Parang Eh, hindi naman natin siya sinusukat. Pero parang yung kanyang kaluluwa, hindi ganun kayaman. No? Mayaman yung kanyang bank account, pero yung kanyang kaluluwa mukhang a poverty of spirit. ayun. Pero kasi may hirap na may karangalan eh. Mm. May mga mayayaman naman na wala ni katiting na karangalan. Mm. Yung Mm. mata pobre, yun yung classic na gano'n. Kaya sabi nga ni Napoleon, sabi ko nga kanina kay Alvin, sabi ni Napoleon, don't disturb your enemy when they're making a mistake. Oo nga. Enjoy nila ako na pinapanood siya mag-unravel. Oo nga, hayaan mo na lang. Ayun. Pero di ba isang sagot ka lang naman tungkol lang naman sa Rolex at Gucci, tapos sumabog na siya. Dalawa, Sumabog yung sinabi ko na, tulungan ko na lang siya, sabihin ko na lahat ng banat sa akin. Kaya nga, finid mo Diba? na lang. Kaya, pero naghanap Tapos, na siya eh. nag-double down siya. Talagang sinakyan niya Oo. yung mga banat sa akin. Pero nakikita ko rin dito, Ronald, is parang dinedeflect niya eh. Parang ikaw yung nasa may defensive side eh. Kasi may mga nilalabas siya na mga issue na kesyo naging kabit ka daw ni totally irrelevant yun sa pinag-uusapan. Ad Dahil hominem ang tawag doon, di ba? Ad hominem. nga talagang totally irrelevant eh. So, sige, pwede natin pag-usapan yun sa isang araw, pero pag-usapan muna natin yung ginawa niya doon. Una, may sinasabi siya na unjust vexation daw yung nag-record sa kanya. Sabi niya ng isang lawyer, ikaw yung nagwala tapos yung nag-video pa yung unjust vexation. Siya pa yung nagkaso. Kaya nga, sino ba yung tumasang BP, di ba siya? Na sa sarili niya sobrang makapangyarihan. Oo. Ang privilege. Oo. She can get away with anything. Mm. Nagkaso. Mm. Siya lang nga yung gumawa ng racist remark, homophobic remark, red tagging, etc. Siya pa yung malakas ang loob. Amazing, di ba? Amazing na parang making a spectacle of herself. Diba? Sinabi mo amazing, tuloy naalala ko yung isang show, yung Cops Amazing Story pero ang balita di ba? Susunod na nangingi ng prayers si Nardong Kupit. Amazing, no? Pero yung kay natuwa, Romel, di ka natuwa? Actually natatawa ako kasi nga na-confirm yung mga naririnig ko na noon pa. At ito na nga, may mga tea na naman tayo, may mga tsaa na naman tayo i-spill. Kasi kahit nung nandun pa yan sa Comelec, ganyan na raw umasta yan. Tsaka, di ba, para siyang para siyang yung urban legend ng Gretchen Barreto na get out of my elevator, may mga kwento-kwento sa narinig mo rin Comelec. sa elevator. Oo, may kwento-kwento na ganun din daw yan sa elevator ng Comelec. So, parang nung narinig nila, okay, parang hinayaan na lang kasi nga, hayaan na lang daw sa tantrums yung isa. Ang isang lumalabas ngayon na nakikita ko, di ba, ang kanyang mga post, even sa mga kampanya ni Lenny, sumama siya eh. She's trying to portray herself as kakamping. Pero nakikita ko sa mga narratives niya, sabi niya, kakamping siya, pero anti-Marcos siya. So parang yun ang sa kanya ang kanyang political makeup. Hindi daw siya DDS, pero anti-Marcos siya. Pero nakikita ko reject siya ng mga pink eh. Yun nga eh. Nare-reject siya dahil parang hindi ko naman sinasabing kinakahiya siya, no? So, parang nire-reject siya eh. Ikaw ba, anong pakiramdam mo pag rejected ka? Maghahanap ako ng Rolex at Gucci. Di ba? Tapos parang kailangan ng anger management. Di ba? Oo. So, parang parang yung tinutulak mo yung sarili mong ulo, tinutulak mo sa kumuloy. Oo.
Di ba ganun yung image ko sa kanya habang nag-unravel siya. Tapos sumasagot siya sa mga maliliit na bagay. Di ba? Oo. Ikaw, Ronald, puro na lang, puro Pangalan niya doon sa Rolex at saka sa Gucci. Gucci. Oh? Hindi kasi ikaw puro abogado yung mga tinatanong mo eh. Tingnan mo, isang abogado mahilig sa Humba at Supranational. Ngayon naman, isang abogado mahilig sa Rolex at Gucci. O, di ba, nilait-lait ka rin. Tapos si Topacio pa. Si Oo, Topacio. di ba? Puro mga abogado. Lord na Mr. Sex Appeal. Di ba? Mister, yung tinatawag nilang gasolito daw kasi maliit na gasol tank. Hindi ako nagsabi nun, binabasa ko lang yung mga nakikita ko. Well, anyways, natutuwa rin naman yata siya rin sa may description na yun. Kasi nga, sabi niya, oozing with sex appeal daw siya. Tapos, the campanilla daw siya. Well, anyways, nakikita naman natin sa record niya yung mga accomplishment ni Topacio. Pero bakit nga ba puro na lang abogadong nagiging flavor of the month mo parati, Ronald? Sige pa, sigadon pa. Oo, di ba? Pero medyo nanahimik na si Gadon ngayon eh. Pero dati galit na galit sa iyo. Pero they're coming out of the woodwork eh. Parang dumadami yung mga katulad nila, di ba? Out of the woodwork eh. Literal na parang merong isang klase lang eh. Isang variety lang ang pwedeng tumira sa. Ano bang commonality ng mga yon? Si Harry Roque, tumakbong senador. Oo. Ito, gustong tumakbong senador. Oo. No? Si Gadon tumakbo, di ba? Nag-threat daw siya sa aking candidacy. Oo nga, sabi mo nga rin sa may interview mo kay Alvin kanina. Kasi itong si Christian eh. Tinawag ka senador eh. Kaya siguro akala talagang may. Oo, kaya talaga. Gusto tuloy ni Atty. Rowena. Di ba? Oo, akala niya talaga meron kang pangarap na mag-senador eh. Baka parehas sila ni Topacio. Gusto rin nilang tumakbo. Oo, hindi kasi itong Napaka-formidable nun ha. Ang lakas nun ha. Oo nga. Tumabi kayo lahat. Di ba? Harry Roque, no? Si Rowena, si Quanzon, tapos si Topacio, no, tatakbong senador. Tumabi kayo lahat. No? Bagyo yun, bagyo. Bagyo, anong pa yun? Anong level ng typhoon yun? Di ba may type 4 ba yun? Yung si Yolanda. Number 6 eh. Oo, Sa number 5 eh. Number 5 yung limit eh. Oo nga. Pero kung mag-team up yung mga yan, tatabong senador, ay yari kayo. Grabe no. Talagang walang sasantuhin yun. Tsaka, di ba, ang bali-balita nga dahil nga natanggal siya sa party list, parang sumisimple pa nitong nakarang eleksyon para sumingit dun sa party list naman ni Rodante Marcoleta. Totoo ba yun? Yun yung narinig ko, nagulat nga ako pa. Sumisimple pala to. Talagang hindi siya nakasingit. Pero ang banta nga niya, di ba, sabi niya, humanda kayo pag naging senador na ako. Gumanon siya. So talagang threat ka sa kanya. Totoo siyang sinabi. May nag-agree akong sinabi niya eh. Yung sinabi niya na pangit ako, lalo na kung katabi ko si Romel tsaka si Manny Mogato, talagang nagmumukha ako sobrang pangit. Hindi mo na dinideny? Hindi ko dinideny. Ang dinideny ko lang yung bakla na pangit. pero natuwa rin ako kasi hindi ko alam kung ano yung last kong tinweet sa kanya. Bigla akong binlock. Na-block na ako. Sabi ko wala naman, sorry po, wala kasi ako Rolex at Gucci, kaya ako na block. Tapos ito yung latest nyo. Natabunan niya yung 500 peso na Noche Buena. Oo nga eh. Dalawang linggo na yun eh. Okay nga. Tapos ito ngayon si Gucci tsaka si Rolex. Diba? Tignan mo sinasabi niya. Nabanatan siya. Kung wala kang Gucci tsaka Rolex. Oo. Sa lola ko. Ayun, lolo lang. Ang dami niyang mga sinunod-sunod yan. Tingnan mo, ito si Attorney Falsis. Tapos ito yung pinakabago niya. Basahin ko As to you, cancel culture trippers, go F yourselves. Hindi ko babasahin yung exact word. I have long passed that and you can't stop me. I have 530 million views in FB. Try to catch up. Wala ka sa lola ko. 530 million views. Well, yun ha, pwede ka nang tumakbo sa buong mundo, di ba? Oo nga, di ba? Pero
United Nations Secretary General. Oo, Nobel Prize pa, di ba? Kaya ka sa lola ko. Wala ka, wala ka. Ayun. 530 million views, pero hindi manalo-nalo sa eleksyon. lalo lalo magalit sa galit yun. Hindi talagang gumuguho yung self-esteem ko eh. Kung isang katulad niya na likas ang kagandahan, ang pangit, di ba? Eh, saan mo na pupulutin yan? Saan ako pupulutin yan, no? Eh, sobrang ganda. Sukdulan. Talagang, wala na, durog ka na. No? Tinatapak-tapakan ka pa pala, di ba? Hanip yung mga word na ginamit mo. Hindi ka ba Hindi ka ba political analyst, di ba? Oo nga eh. Kumbaga, nasa sinapupunan pa lang siya eh. Nag-uusap yung mga tiyan ng mga nanay ninyo eh. Nasa loob pa lang siya ng tiyan ng nanay niya. Sasabihin ka, lumayo ka sa akin, pangit mo. Pero amazing na may mga ganyan tao, no? Oo nga eh. Proud pa sila. Di ba yun yung maganda eh, yung proud sila sa kanilang katangian. Na likas na kagandahang asal, di ba? Likas na kagandahang itsura, di ba? Likas na katalinuhan. Eh talagang wala kang ilalaban sa kanila, no? Hindi kaya na tama yung sinabi mo eh, na hayaan mo lang nag-unravel kasi habang ini-interview siya, habang ito nandito nga siya sa social media, eh lalo siyang bumabanat-banat. In behalf of everybody else, actually papasalamat ako si Ronald. Kasi pinatulan mo eh. Kaya ang dami nating comedy material ngayon. May binabasa tayo parati. Concerned lang ako na paano nagturo daw yan sa UP Law School eh. Oo. Ano kaya ang reaction ng mga estudyante niya? No? Sa rin, UP School of Economics. Sabi niya. I don't know kung yun talagang ginagawa niya. Pero hindi mo siya ma-reach. Pero ito yung nakakatawa kasi advocate daw siya for gender equality and rights of PWD. Tapos may mga homophobic remarks. Oo nga eh. And tapos remarks, no? Tapos 'di ba ako PWD ako eh. Yung malay mo yung ibang mga nakaka-debate niya online mga PWD inaaway niya rin. Pero may mga kilala kasi ako ng mga homophobic na kaya pala sila homophobic dahil ganun sila. Talaga? Oo, may mga ganun eh. Yung, 'di ba? Yung banat ka ng banat. Yung pala, kaya ka bumabanat dahil ganun ka naman pala, no? 'Di ba? Kaya dapat pag ganun ka, mag-out ka na, 'di ba? Oo nga. 'Di ba mag-out ka na imbis na tira ka ng tira sa iba? Ito pa yung isa kong naiisip eh. Parang ang galing ng deflection niya, Ronald. Parang hindi mo pag-usapan yung sama ng ginawa niya. Kaya dinadala niya. Una, tingnan mo, never niyang inadmit na mali siya. Diba? Siguro, ini-imagine ko. Siya pala kaso. Hindi, before pa nga sa may kaso eh. Hindi na apology ng mag-asawa. Tsaka naiisip ko, meron ba namang tao, I don't think, no, kasi nga, yun yung sinabi nila Doris kanina sa interview sa'yo, I don't think na yung ordinary ubo-ubo lang na ganun-ganun lang siya. Kaya nag-react yung mga katabi niya. Siguro yung ubo niya parang baka gumagano'n siya. Kaya yung context niyan, mismo yung Department of Health, yes. Diba? Kinukumbisi tayong voluntarily magsuot ng face mask. Oo. Galing mismo sa DOH yun eh. At lalo na kung ikaw ay paubo-ubo. Baka kumakalat eh. Parang hindi siya nanggaling sa pandemic eh. Pero sabi niya na insulto raw siya. Tapos tignan mo, ang unang banat niya, tinawag niya na Chinese nationals. Chick, tawag niya. Chick daw. Di naging siya, sinophobic siya. Di ba? Derogatory yan para sa mga Filipino-Chinese. Oo. Pilipino pala. Tapos nilait pa rin niya na umabot na rin sa punto na wag mo akong lalaitin kasi wala ka suot na Rolex at Gucci. Lahat na lang. Kaya sabi ko kay Doris Bigor niya kanina, siguraduhin na yung kanyang Gucci, tama ang spelling. Sabi nga ni Alvin, di ba, ang Gucci daw ni Doris ay G-U-T-S-I, Gucci. Actually, naalala ko lang na Rolex eh. Yung dating congressman, si Rolex Suplico eh. Oo nga. Pero yan kasi yung yun yung amazing. Yung hindi nagagalit sa yung tao, yung pinagtatawanan ka. Oo. Mas gusto mo na magalit sa iyo eh. Oo. Pagka nilusob ko si Manny Mugato, mas gusto pa ni Manny na murahin ko siya kaysa alaskahin ko siya. Oo nga. Diba?
Kaya siguro lalong nanggagalaiti kasi nag-i-enjoy ka. Nanonood ng mga interview mo. Siguro kada pindot niya ng YouTube o ng Facebook, lumalabas yung mukha mo at siya yung topic. Siguro, Gagawin mo talaga naman mag-enjoy ka, di ba? oo nga, tama tuloy tontuwa sila Alvin sa pangalan mo political heckler. Kasi nga finid mo na Oo nga, drop out ako. Hindi ako nakapagtao sa Ano mo pag-aaral. trabaho tapos naging political analyst Oo na. nga. Wala naman daw PhD. Oo nga. Ilang araw ko nang binabasa kasi nga holiday kahapon tapos hindi tayo nakapag-podcast dahil nga nasa ibang lugar na naman ako. Nung mga nakikita ko sabi ko, hindi talaga 'to pwedeng palampasin. Kailangan ma-record na 'to hangga't ma-interview na 'to si Ronald, mapag-usapan 'to. Tuwa ako nung pinapanood ko sa kay Deo Macalma eh. Sabi ko, paano napunta kay Llamas yung usapan? Ang galing ng tanong yun. Sabi ni Deo. Anong sagot niya nung tinanong siya? Nung tinanong siya na paano napunta sa'yo? Galit daw siya dahil nakikialam ako, pinipitik ko. Siya na mismo nagsabi na pitik lang eh. Yun naman pala eh. Response niya, yung pitik mo, nag-launch na ng Third World War. Nuclear war eh. Yung pitik mo, response niya, nuclear war. Kaya tuwan-tuwa ako. Ang isa rin kasi narinig ko noon, parang I don't know if it came from her or may mga nagsasabi na parang pinipicture out daw siya na siya ang panibagong Miriam Defensor Santiago, kaya ganyan daw siya bumanat. Pero naisip ko naman parang, teka, nandun ka ba sa level ni Miriam? Even talino? Matalino isa. Totoo, bungangera yung namayapang Miriam, pero wala ka rin sa level nung pagiging matalino. Inaaway yung mas matataas sa kanya o ka-level niya. Oo. Ito naman papatulan yung drop out. Hindi naman nagpapanggap na political analyst. Wala namang PhD. Kabit pa raw. Oo. Balata ka na nakabit? Ang natawa pa ako, speaking of kabit, meron siyang shinare. Sabi niya, yung kanyang pinost din to sa Facebook sa Facebook page niya. Ang sinabi niya, ika-6 na utos at ika-9 na utos. Huwag kang makikiapid. Huwag mong pagnasaan ng hindi mo asawa. Sabi niya, ang linaw niyan. Hindi na kailangan ng explanation sa index card para maintindihan. Talking about yung mga religious kaeklayan niya, alam mo ba ngayong araw ang Polong sermon? Matthew chapter 18 verses 12 to 14. Yung sermon ngayon is about the lost lamb. Yun. Yung mga nawawala. Kaya angkop na angkop eh. 'Di ba? Yung mga nawawala, no? Yung mga lost lamb, no? Ang problema hindi naman siya lamb. Ano siya? Iba yung lost sa kanya. Ano siya? Oo. Sige, sabihin mo na. Parang dragon eh, di ba? Parang dragon yung kakanti mo, bubugahan ka ng apoy. Di ba yung gano'n? Nakakita ka ng gano'n, yung dragon na pinitik mo, binugahan ka ng apoy. Talagang exaggerated eh. Kaya nakakatuwa eh. Nakakatuwa siyang panoorin. Bueno na, dating commissioner, no? Dating profesor, abogada. Alam ko naging mayor dati yan eh. No? So, pinapakita lang niya ano talagang mali sa ating political system. Correct. No? Imaginein mo nga, 'di ba, parang bigla siyang kung ito nakapasok as party list representative. Imagine mo, 'di ba? Kaya nga eh. Parang pinapakita niya yung ano yung dapat hindi mangyari. Yung walang kagandahang asal, mata pobre, 'di ba? Kinikiskis yung kanyang karangyaan. Tapos nagre-red tag. So, parang sa isang araw pinakita niya yung hindi dapat. Di ba? Kung tayo, papakita natin yung hindi dapat, siguro mga 1 taon. Correct. Ito isang araw lang. parang hindi siya hindi siya matigil eh. Classic eh. Classic. Tsaka ang nakakatawa pa doon. Ang tanong ko lang, Romel, hindi ba niya nakikita na tuwan-tuwa tayo? Actually, kaya nga siguro nagagalit. Kasi inadvertently, ginawa niyang masaya buhay mo. Buhay natin.
Kasi gusto nga niyang maging miserable. Pero lalo ka pang sumaya. Kaya lahat na lang binabato sa'yo. Kulang na lang bilangin niya yung bigote mo at sabihin, oy, kulang ka. Kulang Kulang. ka ng kulang ka lang ilang hibla. Hindi Oo. ka pogi, pangit ka. Oo. Actually, may kasalanan na si Christian Esguerra. Oh, Yung bakit? lahat ng panglalait sa akin ni Christian, ginamit din niya. Ay, di nanonood siya kay Christian. Oo, kaya alam mo to si Christian kakasuhan ko to ng oral defamation at saka unjust vexation. Ayun. Maganda yan ha si Oo, yan. Oo. Christian. Oo. Oo. Lapitan mo susunod ubuhan mo. Pagkasama pa naman din kahapon, Oo. nag-meeting kami sa mga ambassador, no? Oo. Ni Eh, Christian, no? eh, Lalo na pag malaman ni Kwan yun, ni Guanzon. kaya nga. Patalito mga to na mag-lecture, magbigay ng update sa mga ambassador. Di ba? Magagalit. Hindi Magagalit yun. How graduate dare you? oh, wala namang PhD. Drop out. Sasalita sa mga ambassadors. Correct. Di ba? Bakit nagsasalita sa European Parliament? Bakit hindi siya ang iniimbitahan? Di ba? Oh, Mm. talagang iba na yung mundo natin no? Talagang yung mga latak, no? Katulad namin, kami pa yung nagle-lecture sa mga ambassador, sa mga parliament, di ba? Oo nga. Hindi yung katulad niya na may PhD, na Oo nga. abogada, na sobrang galing at sobrang ganda. Ha? Doon ako na-insecure Dahil totoo naman na pangit ako. Ikaw ba, ano ang tingin mo sa sarili mo, gwapo? Nako. May hindi ba? Yung ilong mo pa lang Oo nga Ba yung ilong mo pa lang? Halaitin yan. May di ba nga may mga nagsasabi sa akin na, hoy, panot, ganun, tumigil ka na magsalita. Nakakasira ka ng panoorin. Ang pangit mong panoorin. Sabi ko nga araw-araw po mula nung ako'y pinanganak, ito nakikita ko sa salamin. Tanggap ko na ho yan. Sabihan niyo po ako nung hindi ko pa alam. Nung nakaraang linggo, sa Centuries Market, Oo. mag-isa ako ron na mimili ng yung sa ukay. Oo. Lumapit sa akin na babae. Oo. Galit na galit. Oh, talaga? Sabi niya, I don't like you. Sabi sa akin ganun. Talaga? Nakilala ka? Bakit po? Sabi ko ganun. You're biased. Talaga? You're biased against the Dutertes. Oh. Ay, totoo po yan. Sabi ko, totoo po yan. Biased po ako. Oo. At sabi niya, dapat maging objective ka. No? Sabi ko, ang problema ho kasi, yung mga sobrang objective, walang prinsipyo. Ako ho kasi may prinsipyo, may value judgment ako Oo. Kaya bias talaga ako para sa ganito, para sa ganyan. Aba, lalo nagalit. Oo. Lalo nagalit. At No? ano sinabi sa'yo? BTS. Kaya nga, halos katulad niya ito si Guanzon No? Yung aaminin mo yung mga binabanat sa'yo. Pero tinignan mo ba siya? Yung babae lumapit sa'yo, tinignan mo ba kung naka-Gucci? Hindi ko napansin Pero yung sa paligid, binabanatan siya, yung mga ibang tao ron. Oo, napansin na rin siya. Lalo na yung mga tindera doon sa ukay. Oo. Sabi niya, talagang hiyang-hiya sa kanya. Sabi ko, pinaliwanag ko na lang, talagang may mga taong ganyan. Wala pa ito si Guanzon Oo. Ito, dito ngayon gagawin ko to sa sa podcast natin sa unang pagkakataon. Kung ang Amerika may Karen, ang Pilipinas may Rowena. Oo. Sayang wala si Mogs. Oo nga Nasa UST si Mogs politically incorrect dito sa mga ko. Hindi, ang isang naisip ko rin at itatanong sa iyo rito, Ronald, is parang ginagawa na ba itong parang deflection? Kasi hindi ko na rin man maiisip na parte siya ng political narrative ng kabila ng mga Duterte. Kasi posible pero pag gagawa ka ng political deflection, dapat kasi matalino ka at saka isip Dahil kung gawin yan, no? Kahit ka ng strategy Parang hindi naman niya kayang gawin Parang lang Hindi ko naman siya dinadown. Hindi sa simula wala na sagot mo Reflection. Kailangan meron kang political skills. Meron kang political strategy. Ibig sabihin, dapat may utak ka. Ito nga ako natatawa. Simula pala na sagot mo Kung may political deflection ka, dapat patalino ka. Tapos sabihin mo, hindi mo siya minamaliit. Hindi talaga.
lalo tuloy manggagalaiti yun. Hindi talaga dahil hindi mo nakikita yung insecurity ko. Hindi naman. Hindi ba halata na todo akong insecure? Dahil wala akong PhD, hindi ako graduate, at hindi ako abogado. Oo. Oo. Lalo manggagalaiti yun habang nagsasalita ka, habang inaasar mo, naririnig niya yung tawa ko. O di, ano pa kayong gagawin niya sa akin after niya ako ma-block? Baka ako naman panibagong flavor of the month niya. Ang problema sa atin, di ba? Zero-sum game tayo eh. Oo nga, Suicide bomber, we have nothing to lose. wala eh. Kaya nga, title natin, wala ka sa lolo ko. Kaya nga, dapat hindi tayo masyadong siniseryoso. Ano ba mawawala sa atin, di ba? Wala tayong kayamanan. Wala. Di ba? Wala Halos tayong itsura. walang Diba? nanonood dito. Wala tayong mga titulo. Oo nga. Ha? Ang meron lang tayo, karangalan eh. Si Mogs na naman eh. Kaunting talino. Kaunti lang. Si Mogs nanalo ng Pulitzer eh. Sino ba naman? Ano naman yung Pulitzer Prize? Ilang Pilipino ba naman magsabi na Pulitzer Prize winner siya? 2-5 yan eh. Diba? Yung Pulitzer Prize. Di ba? Tapos sino ba naman ang isang Ronald Llamas? Siya na nga nagsabi, umamin na siya. Di ba? Mahilig sa... Imagine mo kung laitin si Manny Mugato. Pwede. Tawagin pangit. Di ba? Pangit, mataba. Tawagin din siya pangit. Di ba? Oo nga, sayang wala si Manny Mogs. Hindi, next time, sabihan natin kay Manny Mogs. Hingian natin siya. Mogs, paki-describe niya si Rowena Guanzon. Hindi, sobrang ganda niya, tsaka sobrang talino, tsaka sobrang yaman. Diba? Yun ang description eh. Oo. Kaya yung hindi niya katulad, talaga may insecure. Pero Ronald kasi parang ang justification niya ron sa inasal niya, sobra daw siyang nainsulto doon sa nangyari. O diba? Although ang mga... na-insulto siya. Although kasi yung mga nababasa ko, like meron na sa Reddit, sa Twitter, yung parang nagbibigay ng proper context doon sa nangyari, parang politely sinabihan siya na mag-cover ng mukha niya or magsuot ng mask. Kasi nga parang masyadong siguro coffee shop ata yung inupuan nila ron sa Rockwell eh. So sobrang lapit. Pero kung titingnan natin nga yung mga balita na kung paano yung inasal niya before sa Comelec, parang hindi unexpected itong outburst niya. Talagang ganun siya. Talaga siya eh, Romel, may sense of entitlement. Ha? Kayong mga Indio, parang mga Kastila, no? Kayong mga Indio, dapat alam niyo yung lugar niyo. Kaya nilugar ako eh. Nilugar ako, di ba? Oo. Hindi ka graduate. Ang pangit mo. Oo. Hindi ka political analyst. Dito ka lang. Oo. Kaya, bubula yung aking self-esteem. Hindi mo siya kauri, kaya wala kang Hindi karapatan. Indio ka eh. Oo. Indio ka. Wala kang karapatan. Kami kasiki kami. Oo. No, Peninsulares siguro. Oo. No? Itong Rommel, tingnan mo naman ilong. Indio, di ba? Ha? Ilong ng Indio yan. Walang dugong maharlika. Oo. Or walang dugong tigalinis lang ng kabayo yan eh. Oo nga, tingnan mo yung Mugato, di ba? Parang sabi mo nga, di ba? Genghis Khan ang itsura. So hindi Pilipino. Tapos patulog. Hindi niya alam, tayo naglalaitan sa mas nag-i-enjoy pa nga tayo pag nilalaitan. Ano yung sasabihin pa? Dahil tayo naglalaitan. Kaya kung panoorin niya kami ni Christian Esguerra kagabi, tsaka ni Barry, wala siyang sasabihin na mas titindi pa. Sa sinasabi namin laban sa isa't isa. Di ba? Yan yung problema pag masyado mo siniseryoso yung sarili mo eh. Baba ka ng konti. Hindi lang siniseryoso. Ang problema sa kanya, parang angat talaga siya sa iba. Parang iilan lang ang pwedeng makamatch sa kagandahan, katalinuhan, at kayamanan niya. Baka totoo naman. Sabi nga naman yan, di ba? Pasensya na kung pinanganak ako mayaman. Okay, granted yun. Pero ba naman, pinanganak ka ba namang gwapa or maganda? Hindi ko ikikiskis sa ilong ni Romel. Huwag mo ikikiskis. Ikikiskis ko pa, di ba? Lalong lalapad to. Pag kiniskis mo sa noon ni Ronald, dudulas yan. Walang kakapitan. Buti nga, hindi pa binanatan yung kampo eh.
yung aking buhok eh, no? Oo, Hintay ko eh, baka next, baka bukas. okay. Baka bukas. Ngayon ano Pangit na kalbo na yan. si Attorney Falicis ang sunod-sunod na binabanatan niya ngayong araw eh. Mukhang maganda gising eh kasi puro Oh, ano F-words yung mabalat? eh. Ano yung mabalat kay attorney? Ito nga sabi niya attack dog daw si Attorney Falicis kasi wala raw kliyente at meron pang isang vlogger ngayon eh. Oo eh. Tapos ang isang description niya dito, binigyan niya ng bagong pangalan si Attorney Falicis din eh. Sabi niya kung ikaw lang din, ito kasi na-interview si attorney sa Abogado PH. Sabi ni attorney na that's not how a civilized person behaves. So ang komento niya, kung ikaw lang din ang basis ng pagiging civilized, wag na lang. Pero ang tanong ko, tanong natin, sino basis? Ako kay Attorney Falsis. Oo, ikaw na. At hindi ako graduate, saka hindi ako abogado. Oo. Ayun pinapatulan niya kasi bar passer eh. Pero di ba yung PhD na sinasabi niya pwedeng bilhin sa Murayta? Aba, ewan ko. kung nabili niya yun doon. Hindi, nung 80s, kwan lang yun eh. Baka mga, kwan lang yun, mga 400 piso. Tsaka PhD, di ba? Pero yun maganda yung tanong mo, Ronald. Kung nagtuturo to sa UP, ako UP ako. Naisip ko na lang, ano kaya tinuturo nito? Ang motto pa naman ng UP, honor and excellence. Diba? So, ano kaya yung niya? Meron. Baka excellent naman siya na mata pobre. Ito may panibago siyang tinweet. Bago lang. Sabi niya, ito Llamas. Ano yung sinabi niya? Teka. Ito pa Llamas, ipa-picture frame mo at ihang sa bahay mo. Picture ni Senator Risa Ontiveros na ang kanyang title ay Miss Insert National Queen. Grabe, no? Ay, grabe. Pwede na, missionary yan. Oo nga. Pwede yan, abogado. At saka tuturo ng law. Oo. Di ba ang galing? Tama yung sinabi mo sa sa may ethical standards lang eh. Parang, di ba, we are sa particular na natin, na profession natin, we are held to a particular standard nawala si Ronald. Grabe, Romel, pati yung laptop ko hindi kinaya. Pati yung laptop ko, buho ang self-esteem. Tindi. I-edit ko muna. Hindi may putol. Yung power of Guanzon, di ba? Umabot. Grabe. Umabot yun ang literal na sa kuryente dumaan. Kinuryente ka. Oo. Hindi kinaya yung laptop ko. Grabe. Kahit nakasaksak siya, naglobat. Hindi, ngayon na nangyari yun, ha? Grabe yung powers. Grabe yung powers, di ba? Kinabahan tuloy ako. Kinabahan tuloy ako. Dahil baka mamaya habang natutulog ako, biglang may bumatak lang pa ako. Di ba yung gano'n? Naranasan mo na yun? May mga tanong nga pala siya rito sa iyo eh. Sabi niya, magkano nga ang ITR mo last year, Llamas? Ano nga palang source of income mo? Foreign funded ka, di ba? Di ba? Tinawag ka na ng CIA? Pare-pareho tayo dito funded ng CIA. Kaya, funded ho kami ng CIA, kaya nangingi ho kami ng donasyon via GCash. Diba? Kaya yung ilaw ni Ronald Llamas galing po sa mga GCash donations. Hindi, kaya inunahan ko na siya kahapon. Sinabi ko na lahat ng banat sa akin. Di ba sinabi ko na para kuwan. Tapos kinuha naman niya, ginamit naman niya. At least tinitake into consideration niya. Pero yun nga, ang naiisip ko lang dito is parang sa tingin mo tatanggapin ba siya ng kabila? Tingin ko pag tinanggap siya at their own risk. Di ba? Yung makwan siya parang uncontrollable element. Kasi may mga nakikita na ako na ginagamit yung narrative niya para uli tirahin si Senator Risa Ontiveros. Kagaya niya, natawa ko sinabi nga niya na bawal makiapid, bawal magnasa sa asawa ng
kapitbahay mo. Kaya sabi ko sa kanya, attorney, iingat naman, pinatatamaan mo si Rodrigo at si Hanilet. Masyado naman niya akong ino-overestimate. Oo nga eh, grabe. Gwapong-gwapo sa'yo eh. Oo, masyado naman niya ako ino-over. Tatawagin niyang pangit, tapos i-overestimate niya, di Oo ba? nga, oo nga eh. Contradiction naman yan, no? Well, ano ka ba talaga? Umamin ka na kasi. Kaya kasi tinatawag kang mansanas ng bayan eh. Tuloy, tingnan mo. Heckler lang nga. Heckler lang, di ba? Di mo ba nag-enjoy ako sa mga ganito? Oo nga eh. Di ba yun? Pero nung ano eh, kasi tingnan mo, may parang hinahanap ko yung tamang word eh. Baka magalit sa akin eh. Pero yung reaction sa ni Attorney Harry Roque. Oh. Tapos ngayon naman yung reaction sa ni kasi sila Topacio, yung ibang mga abogado hindi ganito yung yung reaction. Yung dalawa nag-nuclear level eh. Para scorched earth sila eh. Sa galit sa iyo eh. Lahat talagang talagang patay kung patay pag dumipensa kay Ronald Llamas. Iba yung level na ginawa mo eh. Si Himba King, nag-guest sa isang TV show. Oo. Request niya. Host ako sa TV show na yun. Isa lang ang request niya. Wala ako. Kaya sana ako hindi dumalo. Dahil request niya special request niya. At talagang ikaw ay na-marginalize. Sobra. Oo, talagang nilayo ka. Andun ako sa gilid, nakagano, no? Meow, 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 meow. Talagang dumadami yung meow, 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 meow. Oo nga eh. Di ba? Uso eh. Dahil sa'yo. Uso ngayon ang mga meow, 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 meow. Kasi kung meron mga tambalang Kim Pao, di ba? Si Kim Chiu at Paul Abilino, di may tambalang Roro. Ronald at Rowena. Diba? Yan ang magandang Roro kasi ang ganda nito, nasa kalagitnaan pa lang tayo ng linggo eh. May love team ng bayan tayong pinag-uusapan. Merry Christmas, malayo pa Valentine. Oo nga, tama. Malayo pa yung Valentine, di ba? Mainit pa rin siya sa iyo eh. Dapat gaganon kami, Dapat gaganon kami, di ba? Oo, magkita nga kayo minsan. Pagka naimbitahan ka na magkita kayo, kunyari, kayo sa isang programa lang, kung magkita kayo. Takot ko lang. Takot ko lang. Alam mo naman ako, matatakotin eh. Pero Ronald, sabi niya hindi raw siya DDS. Pero meron siyang programa sa kilalang bagong media network na alam nating alyado sa mga Duterte. Yung may mani. Tsaka Juan, ang problema kasi, yung kanyang asal, parang asal Duterte, di ba? Tama. Parang they deserve each other eh. So kahit i-deny niya na siya ay hindi Duterte, maliban sa sinasabi mong network, yung asal niya eh. Nag-a-appeal dun sa particular na audience. Kahit nakapikit ka, dahil doon sa asal niya, naririnig mo yung kanya sinasabi. Correct. Diba? Wala kayong karapatan na banatan ako, wala kayong Rolex at Gucci. Ang papangit nyo. No? Papangit nyo. No? Mga komunista kayo. Diba? Ikaw, ano iisipin mo? Objectively, Objectively. Pag ganyan yung mga asta, ganyan yung mga hirit. Ito yung mga walang pinag-aralan. Di ba? Parang ang dami niya na-mention pero parang siya yung lumalabas na talaga walang pinag-aralan. Tsaka parang bumabalik sa kanya lahat ng balat niya, di ba? Oo nga pero ang problema sa kanya kasi is talagang walang never siya nagkamali. Hindi siya tumatanggap ng criticism. Unhinged, di ba? Not an iota of circumspection. Di ba? Yung sobrang sense of entitlement. Di ba? Yung hindi mo tinitignan na, uy, mapapahamak ako nito sa mga sasabihin ko. Uy, no, ang daming magtatawa sa akin. Ang daming magtatawa na. Wala siyang ganung sense eh. Oo. Ito he's so up there. Yes, yun. Yun diba, yung punto doon. He's so up there. Hindi niya siya kayang abutin. Oo. Lalo na yung mga pango na katulad ni Romel at yung kamukha ni Genghis Khan na Manny Mugato. Yung pangit na Llamas, di ba? Oo. Yung nagbibilang pa ng hibla ng buhok sa bigote. Oo. Kasi kulang. Ito nga, nakakagulat ito. Kasi itong pro Duterte vlogger na to, si Jam Magno, isa rin to sa mga
na-criticize sa pagiging uncouth or uncivilized ng kanyang pag-uugali online and even in person. Pero nakakagulat yung kanyang pinost dito. Sabi niya na hindi pagiging matapobre daw na ang mga tao maingat kung ang katabi niya ang lakas umubo ng hindi pa nagmamask. Di ba parang basic, simpleng decency lang yun Kagaya nga ng sabi ko kanina. Walang politika yun Walang politika. Walang politika yun Tsaka hindi ba tayo dumaan sa pandemic? Even before the pandemic, di ba? We are taught sa good morals and right conduct, GMRC, na pag ikaw ay umubo, cover your mouth, di ba? In-elevate niya sa politika Kaya nga, doon na In-elevate umabot. niya rin di ba? Kasi alam niya, indefensible yung ginawa niya, kaya tuloy, hinanap na yung AK-47 mo. Ikaw kasi binigyan mo ng bala Ginamit na yung DVD Ang dami mo. ko raw baril. Ang hindi niya alam, nakulong daw ako. Oo nga. Alam, may kwanyo, lisensya at saka permit to carry. Oo nga. Saka wala ako noon, nasa UN ako, nagsasalita for the president. Oo. Nagawa na ba niya yun, magsalita sa UN? Tuloy, aasarin mo na naman, tuloy, magagalit Hindi, dahil kung sabi kasi niya, hindi ka naman political analyst, hindi ka naman graduate. Pero, ilang, tatanong lang naman, naranasan na ba niya magsalita sa European Parliament? Naranasan na ba niya magsalita sa United Nations? Oo nga. Yun lang naman. Wala namang naisip pahiwatig yun. Wala naman. Wala. Hindi mo naman pinapahiwatig, pero nangaasar ka lang. Ito pa pala sinabi niya, Ronald. Sabi niya, wag po natin idamay ang lahi ng lalaki. Wala pong kinalaman yun sa nangyari. Ako man po ay may lahing Chinese. Dapat nga, nag-martial arts na lang pala kami mala Bruce Lee. Aba? Tumpo! May pagka-inchik na rin pala to. Tapos, naiwan, dahil daw sa nangyari, naiwan daw niya yung take-out niya na bibingka kahapon, tsaka yung dog food ng kanyang aso na si Dior. O, di ba? Pangalan ng kanyang aso ay si Dior. Naiwan. Akala ko yung bibingka para sa aso Ay, nako. Paano kaya lalaki yung aso na yun pag gano'n ang amo niya? Aba, edi ano yun? Mangahagat kaya yun? Sigurado ako kung anong klase ng aso yun. Alam mo kung ano? Ano? Bitch. Grabe yung paano kaya lalaki yung aso na yun? Tanong lang naman. Wala naman tayo naisip pahiwatig. Ay, ikaw, dahil nga sa mga sa mga birada mo. Pero, I think nasa ano ka na rin, Ronald. Hindi lang basta-basta. Kasi marami naman nag-ano sa kanya Marami nag-comment sa kanya. Pero of all the people na nag-comment sa kanya, yung iba, binlock niya lang. Pero ikaw hindi block Ni-retweet niya yung ni-screenshot niya yung Facebook post mo. Tapos, pinost niya. Yun, kinomentaryo niya. Yun na, sumabog na. You really matter. Oo. Diba? So medyo umangat ng konti yung self-esteem ko. Oo, pasalamat ka kasi sumikat ka dahil sa kanya. Oo. Dahil yung irony no? Tapos ka tapak-tapakan sa muka, dura-duraan, umangat pa rin ng konti. Oo. Dahil ibig sabihin, sinusubaybayan ka pala niya. Oo, magpasalamat ka. Kahit pa paano, you're worth something, kahit mali. Oo. Kaya, ayan, ang ating episode po ay wala kagaya ng ating show. Walang kwenta. Tapusin na natin. Baka sabihin, sobrang halaga niya, di ba? Dahil problema ng bansa. Tapos siya yung pinag-uusapan, di ba? Wala, nakakatuwa lang. Para naman masiyahan yung ating mga tigapakinig. Tsaka pagbalik ni Manny Mogs, hingin po namin talaga yung opinion ni Manny Mogs sa issue na to. Then babalik tayo sa flood control. Sa pampangit yun. Hindi, itag mo kaya, Ronald, itag mo kaya si Guanzon. Tapos sabi mo, paki-komento naman si Manny Mogs, so wag lang ako. Tsaka, mas pangit sa akin yun. Sabi mo, pwede ba okay, sabi mo, manood ka ng episode namin mamaya alas 7 ng gabi. Oo, sabihin natin sa kanya, mas matindi yung panlalait natin sa isa't isa. Oo. Para na magagawa pa. Oo, para naman ma-realize niya na hindi lahat ng bagay masyadong sineseryoso. Actually, yung dapat seryosohin, yung mga yung walang modo, yung walang basic hygiene. At yung nga, napapansin ko, sumakay ako ng LRT. Saka meron ba, may poverty of the spirit. Yun. Di ba, kahit sobrang yaman mo, kung yung kaluluwa mo naman, ganyan kahirap. Oo. Di ba? Tama.
hindi ibig sabihin mayaman ka, kaya mo, pwede mo nang gawin lahat at maging basta. Correct. Yeah. Yun lang ho yun. Oo. So, thank you Ronald. Kita tayo Salamat uli din, sa salamat din. susunod na episode natin. Oo. Hanggang sa muli po sa susunod na asaran at maghahanap po kami ng isang matandang babae na nagwawala huli sa mall at sabihin namin na magkomento si Ronald tungkol doon. Pero Si Manny sigurado- Mugato naman. Ay, tama. Sorry. Nagagalit eh. Oo nga, tama. Kalat naman natin yung galit. Hindi, pero unahin muna natin na hingian natin si Rowena Guanzo ng masasabi niya kay Manny Mugato. Kasi Oo. na-describe ka na niya eh. Si Manny Mug naman na susunod. Tingin ko, kanyan, araw-araw matindi ang mga banat niyan. No? Oo nga. Antayin na natin yun, okay? Dahil kung siya, mahirap talaga pag perfecto ka. Correct. At Mahirap. ganda ka sa sarili mo. Oo. Okay. Salamat Ronald. Hanggang sa muli po. Ito po si Romel Lopez kasama si Ronald Llamas sa Wala Kayo sa Lolo Ko. Bye-bye. Bye-bye.